Sa ibang balita, bumuo ng isang energy efficiency roadmap ang Pilipinas para sa taong 2016 hanggang 2020. Ang detalye ihahatid sa atin ni Ria Fernandez live. Yes, Cathy, nagsimula na nga rito sa Cebu City ang APEC meeting tungkol sa energy efficiency at conservation at sa September 2. Dito nga ay nagsama-sama yung mga eksperto at opisyal sa sektor ng enerhiya para nga magpalitan ng impormasyon at best practices pagdating sa maimis at masinop na paggamit ng enerhiya. At sa katunayan, yung ating Department of Energy ay ibinida pa yung pagbuo ng tinatawag na Energy Efficiency Roadmap na ipatutupad mula 2016 hanggang 2020. Para sa karagdagang detalye, narito ang aking ulat. Sa pagbubukas ng ika-46 na APEC Energy Efficiency Conservation Meeting sa Cebu City, ibinahagi ng Department of Energy sa mga eksperto at opisyal ang pagbuo ng pamahalaan ng isang Energy Efficiency Roadmap na ipatutupad mula taong 2016 hanggang 2020. Nakapaloob dito ang action plan para sa maimis at matipid na paggamit ng enerhiya ng mga sektor ng transport, industry, commercial at residential buildings, maging ng cross-sectoral. Iginiit din ng DOE ang kahalagahan ng pagtugon sa mga issue sa enerhiya na may epekto sa paglago ng ekonomiya. Halimbawa nito ay renewable energy. Sa usaping ito, pumangalawa ang bansa bilang largest geothermal producer sa buong mundo na may halos 2,000 megawatts o 11% total installed capacity noong 2013. 3,500 megawatts o 20% naman ng total installed capacity sa hydro sector, habang 153 megawatts ang nakukuha mula sa wind, solar at biomass, 36% self-sufficiency. At yan ang ating balita para sa APEC 2015 mula rito sa Cebu City sa tulong ng RTVM. Ako po si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Ria Fernandez.